Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Dakilang Diyos na aming Ama na nasa langit, Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Karapat-dapat kang parangalan sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na kailan may di nagpabaya sa amin. Salamat po sa buhay na ito, taglay ang kalakasan, ang kalusugan, at muli tinipon mo kaming ligtas sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, na ngayong gabi minsan pa katagpuin mo ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala ang mga susunod na sandali. Pagpalain mo po ang ating pangangaral ng Ebanghelyo. Kasihan kami ng karunungan na uunawa sa lahat ng nais mo. Mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa gabi nito. At aangkinin namin, dakilang Diyos, maging silang mga nanonood sa kanilang lugar, aabutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Aangkinin namin ang iyong pangako na wala kang binigo sa mga nanalig sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Ang ating kamay, pag-awitin natin sa papuri ang ating kamay. Kamay na lang natin ang pag-awitin natin sa papuri. Parang yung palakpak nyo tula, hindi yata awit. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po, Brother Paul. Okay, handa kayong makinig ng mabuting balita? Amen! Sige, tuloy na po tayo, no, mga kapatid. Sa Ebanghelyo ng Panginoon, according to Mark chapter 11, verse 13 and 14. Yung isa yun siguro, yung isang slide. Yung sa taas. Ayan. Okay? And seeing in the distance a fig tree and leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard it. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Mga minamahal kong kapatid, magulang at kapanalig, narito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ang nagsabing pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gawin natin na malakas ang palakpak na sila. At masaya, lagi natin ugaliing masaya tayong pumamalakas. Muli, pinagpalang gabi sa ating lahat. Sige po, batiin nyo muna katabi nyo. Kala mo po, no? Kala mo po, eh. Magandang gabi. Kapatid, magandang gabi. Sabay tayong pagpalain ng Diyos. Pagpalain ng Diyos. Alam ko po, nararamdaman ko yun. Gusto nyo na pumumupo. Praise the Lord. So, pagpalain tayo ng Diyos sa ating pakikinig ngayon. So, ito yung ating pag-aralan
what He is looking for. Yon. Ano ba talagang hinahanap niya? No? Sana mahanap niya talaga dito ngayong gabi. Amen. Tayo ba'y magpapahanap? Amen. Sa hinahanap niya. Yung He diyan, si Jesus. Amen. No? So, what God expects from us? Ano ba talaga yung inaasahan niya? When God chose us, He knew us, we had distinct quality that could be developed. Mayroon po nang tayo po'y tawagin ng Diyos, no? Alam niyang mayroon tayong natatanging abilidad. No? Magkakaiba man ang ability natin ito, mga kapatid. Magkakaiba man si Lord nakikita niya ang common attitude, no? Natin. Na ang attitude na ito, ang ability ito, ang kakayanan ito, at saka yung pag-uugaling ito, kayang i-develop ng Panginoon. No? Nakita niya ito sa atin. No? Ano kaya yung isang yun na nakita ng Lord sa atin, mga kapatid sa Panginoon? Yung po, lahat tayo, sabi ko, may magkakaiba tayong ability. May mga magkakaiba tayong characteristic or behaviors. Pero mayroon isang very common na matatagpuan sa atin. Lalong-lalo na ngayon as prayer partner. We are most dependable. Everybody say, dependable. Dependable. Nung ako'y nag-aaral pa, sa elementary, laging pag-recognition, hindi ako nawawala doon. Most dependable. Palakpakan naman sila eh. Ito wala. Ito wala, ano? Ano po bang ibig sabihin ng dependable? Nag-uumpisa na naman po ako magtanong. Ha? Dependable. Bakit mayroon most dependable? Parang hindi ho kayo tiyak? Maasahan? Yes. We are most dependable. Ito yung nakita ng Panginoon na pinaka maaasahan ka. Pakisabi po sa katabi mo. Katabi, pinaka maaasahan ka. Ito ang nakita ng Lord. Maaasahan pala tayo. Parang hindi kayo maka-amen, no? Amen! So, ibig sabihin, yung maaasahan, kasi sa tao, lagi natin naririnig, asa ka pa. Pero si Lord, sa kabila ng lahat, nang tawagin niya tayo, mayroon kasi siyang nakita. Ito yung butil ng most dependable tayo. Maaasahan tayo ng tunay. Yung mga taong maaasahan, no need na silang parang kalaw-kawin. No need na silang i-remind palagi. Yung mga maaasahan, mayroon silang tinatawag na initiative. Ano ba yung initiative? Pusa. Pagkukusa. Hindi siya tulad ng pako na kung hindi pukpukin, hindi luluko. Nandyan pa ho ba kayo? Yes! So what God expects of us as a prayer partners or as a believers? No? Ano ba talaga yung inaasahan niya? Yan, to grow in faith. To bear a fruit. To be a source of blessing. Isa-isay natin yun, grow in faith. No? Mga kapatid. Ang inaasahan ng Panginoon, lalago tayo sa pananampalataya. As Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Bakit inulit? Ang pakikinig ay ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung pakikinig,
yun na yung binunga. Pero yung at pakikinig, no, ibig sabihin, continuous yung pakikinig natin. Amen po? Amen. Now, if we are not constantly putting the Word of God into our mind or heart, we are not going to have much faith or grow in faith. Hindi tayo lalago. Kung hindi natin ilalagay yung ating pananampalataya o ang salita ng Diyos sa ating puso. Nag-iiba po yung aking yung aking boses ngayon, ano. Mas cute kaysa una. No, dahil doon sa climate siguro, naninibago lang. Amen po ba? Amen. So kinakailangan pala yung salita ng Diyos huwag mawala sa puso natin. Hindi yung pagkatapos na pakinggan sa kaliwa, labas sa kanan. Saan ba pumapasok ang salita ng Diyos? Opo. Maliban, mahirap na kung sa ilong eh. Pagkatapos sa tainga, saan yan tutuloy? Puso. Sa isip muna. Kasi nandito yung tainga, nandito yung isip eh. Saka ngayon, bababa sa puso. Panatilihin natin yon. Because Jesus is fascinated by the Christian whose faith is growing. Yung mga kapatid na fascinated, no? Nabibighani ang Panginoon sa mga Kristiyano o personalize na natin sa mga prayer partners. Isama na natin yung mga nakikinig na magpe-prayer partner pa lang. Amen. Na nasa bahay ngayon o nasa lugar na saan man sila naroon. No? Ang Diyos ay nananabik o nabibighani siya sa mga Kristiyanong ito na lumalago ang kanilang pananampalataya. Yung word na nabibighani, imagine, ikaw yung lalapitan mismo ng Panginoon. Pag nabighani siya sa paglago ng iyong pananampalataya, lalapitan ka niya eh. Parang hindi kayo payag na lalapitan. Amen. Sa binasa ko, ano ang nilapitan ni Jesus habang siya'y naglalakad? Ano ang kanyang nakita? Puno ng higos. Puno ng higos. Ano yung kalagayan ng puno ng higos? Walang bunga. Walang bunga agad? Madahon. Pag sinabing madahon, anong ibig sabihin nun? Malago. Malago. Di ba? So nilapitan niya ito. And there was something na ini-expect niya na sa paglapit niya doon dahil malago, mayroon siyang makikita yung hinahanap niya. Madahon, malago. Siguro kung sa Christian yun o kung sa prayer partner yun, dahil malago yun, every Tuesday, every Friday, every Sunday, present. Every Mass, present. Malago, nakikita mo. Walang absent. Amen. But what did Jesus look for in the fig tree? Fruit. Bunga. Amen po? Amen. So, hindi pala sapat na madahon siya, na perfect attendance siya. Ay, perfect attendance. Oo nga, perfect attendance. Pero kailangan may makitang bunga. Now, to continuously grow in faith, get into God's Word always. Yung sinasabi natin kanina, sinasabi ko, na panatiliin natin yung kanyang mga salita sa ating puso.
Amen po ba? Amen. Kasi hinahanap ng Diyos kung may bunga sa oras na yun. There are Christians kasi sa halip na bunga, dinadagdagan pa ng another nga. Bunga. Puro salita lang ba? No? Pag mayroon gusto, puro promise lang. Over promises. Over promising, no? Promise lang. Oo, a-attend ako, sister. Pero, dinalaw ng katam? Oo, kayo. Okay. Pangalawa, yung hinahanap niya, ano? To bear a fruit. No, mga kapatid. No? I-expect a fruit, mga kapatid. From the fig tree and from us. Yan sabi ng John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. Amen. Amen. Nararamdaman niyo po ba yun? Para maramdaman niyo sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. At kayo'y hinirang ko upang humayo at mamunga. Wala na nga ulit. Mamunga. At manatili ang bunga. Now, sabi ng Matthew chapter 21 verse 18. Wala na yun dyan. Yan muna. Kinaumagahan, the same story, mga kapatid, doon sa binasa natin sa Mark chapter 11. Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya'y nagutom. Siya'y nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito, ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Take heart the word, siya'y nagutom. Ano pong ibig sabihin? Na si Jesus ay nagutom. Ano po ang pinatutunayan? Tao si Jesus. Amen po? Amen. Sa oras ngayon, pinatutunayan na si Jesus ay tunay na tao. Pag sinabing tunay na tao, hindi nagkukunwari. Amen. Na dapat tularan ng mga Kristiyano kasi kaakibat yung kanyang pangalan sa sinasabing Christian. And we the prayer partners belong to a Christian. Amen. And the word Christian ay nakaakibat ang pangalan ni Christ. Amen. I-A-N. O sige, lagyan mo ng, ng meaning yung I-A-N. I am nothing without Christ. So, ano pinatutunayan muli? Si Jesus ay tunay na tao. Hindi mapagkunwari. Kung siya'y tunay na tao, yung mga Christian, yung mga prayer partner, hindi rin sila makitaan ng pagkukunwari. Amen. Hindi po sabay-sabay ang amen nila. Amen. Pakisabi sa katabi mo, katabi, hindi bagay, sa atin, ang mapagkunwari. Eh kung hindi bagay sa atin ang mapagkunwari, ano ang bagay sa atin? Pakatotoo. Ha? Pakatotoo. Maging makatotohanan. Anong naramdaman ni Jesus? Gutom. Di ba nakaramdam siya ng gutom? Gutom or hungry, characterized by an empty feelings. Yung pakiramdam mo, wala, empty ka. A physical empty of stomach. And discomfort that can only be relieved by eating. Amen. Amen.
Yung walang laman yung iyong stomago, yung laman yung iyong tiyan. Na ang pwede lang na, anong ibig sabihin na pwede lang makapag-relieve sa kagutuman mo ay ang kumain. A hungry person are craving for a food. Natural, mga kapatid, nagnanasa kang makakain ng pagkain. So, at ano ang kinagugutuman ni Jesus sa prayer partners in line of spiritual matter? Ano ang kinagugutuman ni Jesus, mga kapatid? Hunger of what fruit? Ako po'y nangangamba sa inyong katahimikan. Ano ba? Ang kinagugutuman na prutas, na bunga, ng Panginoon sa atin ng mga prayer partner. In what are the fruits of faith that is hungry for Jesus? Na nakakagutom sa Kanya. Faith, by the way, faith inspires action. Ang pananampalataya daw ay nakapagtutulak ito ng inspired ka. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Yung inspires action, parang excited ka. Yung gustong-gusto mong gawin. Ang taong may pananampalataya, pag mayroon siyang gustong gawin, parang Thursday pa lang, gusto niyo, sana Friday na. Baka magawa ko na ito. Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Now, hope and charity are the fruit of faith. Dalawa lang po ang bahagi ipapakita ko po sa inyo. Hope and charity are the fruits of faith. Charity, which is love. Everybody say, love. Love. Hope. Sabihin niyo po, hope. Hope. Ano bang hope? Pag-asa. Ano ang pag-asa? Nasasanay din ako. Hope is being able to see that there is a light despite of darkness. Yan ang pag-asa. Nakakakita siya ng liwanag, lumiliwanag sa kabila ng siya ay nasa medyo madilim. Pero nakikita niya ang liwanag. In theology, hope to trust in. Ang pag-asa ay yung pagtitiwala. And wait for. That is hope. Marunong kang maghintay. And look for. Nakatuon ka doon. That's why, in theology, hope, no? We must learn to wait. Matuto tayong maghintay. Pakisabi sa katabi mo. Matuto tayo maghintay. Ano ba ang kalaban ng paghihintay? Inip. Inip. Yeah. Pag nainip ka, anong gagawin mo? Mababagot. Yan pa namang wait na yan. Trending yan sa Maynila. Iwan ko lang dito. Utusan mo yung mga bata. Sabi niya, wait lang mama. Wait. Ikaw nagmamadali. Sasabihin mo, pa-wait ka pa dyan. Eh yung wait na yun, tatagal yun ng mga ilang minuto kasi nag-text. Pero si Lord, pag pinaghintay ka, may mahihintay ka. Amen. Amen. Kaya matuto kang maghintay. Amen. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Mahaba po yan. Abutin tayo dito ng si Santi. Pero makakainit yan kung tatapusin natin. Pangalawa, di ko rin kabisado yan. Pero
gawan mo ng paraan. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, basta't maghintay ka lamang. Di ba? Tapos na. Dahil tapos na, uwi na tayo. Basta ang mahalaga, matuto kang maghintay. That is cool. In the Bible, Romans chapter 12, verse 12, rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Magala kayo dahil sa iyong pag-asa. Habang naghihintay ka, huwag kang mabagot. Magala ka. Amen. At hindi ganyan ang nagagala. Sinasabi ko, dapat i-action mo. Amen. Magala ka. Amen. Di ba? Magtyaga kayo sa inyong kapighatian. Amen. Kung doon sa paghihintay mo, mayroong tribulation ka. Ang ginamit dito, tribulation. Kapighatian. Mga nararanasan mo, magala ka pa rin. Amen. Sa iyong kapighatian. At laging manalangin. Amen. Pagdating sa panalangin, kunti na lang. Kaya nga mga prayer partners, hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa. Relax lang kayo. Ayun lang, tagal nyo na dito. Dahil dyan, napakiwanan na kayo ng edad. Yung iba hanggang ngayon, wala pa. Sabi tuloy, ano kaya Lord, mayroon pa ba? Relax. Kung lampas ka sa kalenda, hindi maghanap ka ng bingo card. Di ba? 70. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kayawi ka magtiwala, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5. Buong puso. Yung pagtitiwala natin hindi buong muso, buong puso. At lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Meaning, put all your hope in God. Hope in God, it means expect great things from Him. Amen. Putting your hope in God, mga kapatid, ang kahulugan daw nito, expect great things from Him. Umasa ka ng malaking biyaya galing sa Kanya. Amen. Kung mayroon kang napakalaking problema, lalaki pa ba yan sa kapangyarihan ng Diyos? Hello? Now, kinagugutuman ni Jesus ang pagtitiwala natin sa Kanya. Pag nagdadoubt ka na, unti-unti nang nagugutom si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At ang pag-ibig natin sa Kanya, through prayer and commitment, ang kinagugutuman ng Panginoon. Pag wala na tayong prayer, gutom na ang Panginoon. Pag sinabing gutom, unsatisfied. Nandyan po ba kayo? Amen. Ano pang nangyayari pag gutom? Mainit ang ulo, sa baho, Malungkot. nag-iiba ang paningin. Kahit kaibigan, ginaaway na. So, prayer and commitment. Everybody say, commitment. Commitment. What do you mean commitment? Yun, nahirapan kayo mag-translate, no? Ha? Ginugol na. Ano ang commitment? Commitment. Sabi mo, yung commitment daw ganito eh. Yung mag-boyfriend, hindi ko ba talakay ng mag-boyfriend dito? Po. Hindi ba maaantig ang inyong kalooban? No? Oo. Pagka mayroon silang napagkasundoan,
Sabi nila, pag niligawan mo yun, ay, hindi na. Committed na. Di ba? Nakatalaga na. Committed na. No way. No way. Di ba, mga kapatid? So yung kinauuhawan ng Panginoon, yung commitment natin. Nang simulang katagpuin tayo ng Diyos, dito sa Macau, yung every Tuesday, every Friday, every Sunday, nakakommit na yun kay Lord. Amen. Ang kinauuhawan niya sapagkat kapag mayroon ka rin lang namang oras pero hindi mo napuntahan yung Tuesday, Friday, and Sunday, kinauuhawan niya yun. May reason kasi tayo eh. Brad kasi, bago dumating yung Tuesday, nakakommit na ako sa ibang usapan. Bago dumating ang Friday kasi, Brad, meron na akong inanyayahan ako, napagbigyan ko din. At bago mag-Sunday, meron na rin akong kausap, Brad, kaya bali na una na yun. Tandaan niyo po, noong January 1, first Tuesday, first Friday, first Sunday nung month na yun, nag-umpisa na kaagad ang renewal ng commitment natin sa Panginoon hanggang December. Alin ang nauna? I-schedule mo before Tuesday, Friday, or Sunday? O no, itong schedule dito ngayon, nauna na sa buong isang taon? Dito. Kaya wala kang pwedeng irason. Amen. Na may nauna kang appointment, kaya hindi ka makakadalo in that particular days. Amen. Alam mo kung ano lang ang pwedeng makapagpa-absent sa atin? O sa Sunday ko nasasabihin. Gusto nyo malaman ngayon? Amen. Ito doon sa mga, hindi naman, yung iba kasi may reason, di ba? Trabaho. May reason, may trabaho. Pero yung wala naman talaga, pray na talaga, pero pinagpaliban ng pag-attend, alam mo, pwede lang na makapagpa-absent sa atin, ang mamatay ka. Sinong wala sa Friday? Sa Sunday? Ang sinasabi ko, hindi ko, pakinggan yung mabuti, huwag niyo ma-misinterpret na ang hindi maka-attend, mamatay, hindi. Ang sabi ko, ang makapagpapa-absent lang sa atin, tayo'y mamatay. Yung commitment natin, yung sinasabi natin, pinauuhawan yun ng Panginoon. And thirdly, charity, which is love. Wala na yun dyan, hindi ko natapos. Mas maganda yun para dito na lang kayo makinig. Amen po ba? Amen. Charity, the voluntary giving of help. Yung pagbibigay mo ng tulong. Love to share, mga kapatid. Amen. Ano yung, balik mo yung tatlo, yung pangatlo? No? Source of blessing. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Love to share. Able to give pleasure to others. Nagbibigay siya ng kasiyahan. Anong hinahanap ni Lord? Bunga. Nung hindi siya nakitaan ng bunga, anong naramdaman ni Lord? Yun, tama yan. Sabi niya, tama yan. Kasi may nakausap ko, anong naramdaman ni Lord? Ni Lord, nalungkot. Sinungkot si Lord. Di ba, mga kapatid? Kasi wala siyang naibigay na bunga. Mga kapatid, walang nakuha sa kanya. Kung may bunga sana yung victory, hindi lang si Jesus ang masisiyahan. Pati yung kanyang mga alagad na kasama. Amen. Kasi kung si Jesus sa oras na yun, gutom, ako din naniniwala, yung mga alagad niya, nagugutom din. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Diba? Kung tayo
mabunga, tayo'y pinagpala. Amen. Taas na ngayong mga pinagpala ng Diyos. Amen. Yung sigaw niyo parang... Alam niyo ba yung sigaw na yan? Kung ano yan? Shout for joy. Amen. Pero yung sigaw niyo kanina, ano yon? Shout for joy. Sino ang mga pinagpala ng Diyos? Yan, mabunga yan. At dahil mabunga ka, may mapipita sa iyo, no? Pagpapala ka Amen. sa iba. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sinong gustong pagpapala sa iba? Amen. Pagpapalain. O yan. Source of blessing. Amen. Amen po ba? Amen. Remember, for God loves a cheerful giver. Kaya sabi niya, magbigay kayo ayon sa inyong pasya. Hindi kayo napipilitan. Amen. Amen po? Amen. Eh, anong mapipita sa kanya? Anong pasya? Eh, wala siyang bunga. Now, kaya sinabi niya sa puno ng igos, ito ang, kapag walang bunga, ang prayer partners, matutulad sa puno ng igos. Ano ang matulad sa puno ng igos? Kaya sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman. At pagdakay, ano nangyari sa kanya? Natuyo ito. Amen po ba? Amen. Kapag ang Panginoon ang nagsalita, may kapangyarihan yun. Amen. Katulad nun. Kaya pag sinabi ng Lord na manalig ka, umasa ka sa Kanya, manalig ka. Amen. Pag ano ang hiningi mo, tatanggapin mo yun. Amen. Amen po? Huwag kang mag-alinlangan kahit katiting na pagdududa. Kasi ito ang kinauuhawan. Ito ang kinagugutuman ng Panginoon. Amen. And finally, according to John chapter 15 verse 4, remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine. So neither can you unless you remain in me. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Manatili tayo sa puno. Remain in you. Remain in me as I remain in you. See? Manatili kayo sa akin, ako, mananatili ako sa inyo. Katulad daw ng sanga. Hindi ito makapamumunga kung ito ay nakahiwalay at hindi nananatili sa puno. Tayo rin, unless na manatili tayo, makapamumunga tayo ng sagana. Amen po ba? Amen. At malaking kaugnayan ang pananatili sa Panginoon dahil ang tinutukoy niya dyan is relationship. Amen po ba? Amen. Sinong gustong managana ang kanyang buhay? Pag mo na nibaba yung kamay, pigit mo ang iyong mata, sabihin mo sa Panginoon na ang buhay mo ngayon para sa Kanya. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, o Diyos, ikaw ang siyang
Diyos, ang